So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi, Plaridel branch para sa update natin. Dito sa motorcycle na to at last time, nakita natin yung kulay blue nito. Ngayon, meron tayong dalawang kulay dito sa harap nyo. Ito yung Rusi Breeze 150. Meron tayo ritong kulay gray. At syempre dito naman sa kabila, meron tayong kulay black. So lahat ng nakita natin na kulay ay puro glossy. So baka isa dito sa mga gusto nyong kulay, kung alin nga ba ang mas trip nyo, comment nyo yan sa baba. Para at least naman, malaman ko kung alin nga ba ang mas mabentang kulay, lalo na sa Breeze 150. So tara, walk around natin saglit. Alam ko meron na tayong walk around na ito, pero tingnan natin ano nga ba yung meron dito sa dalawang motorcycle na to. At ano nga ba yung pinagkaiba nila doon sa nauna natin na walk around. So tara, walk around na natin. Samahan nyo ako. Ayos na ayos yan. As I take off, I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, blow past so fast. I'm gone, grow fast, big splash, all cash, like watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days. So ayun, meron tayo ritong dalawang kulay. Ayan, kita nyo naman. Sa kulay black, sino may mas maganda or sino mas trip yung kulay black. Meron naman tayo rito sa side is yung kulay gray. Puro glossy nga pala yung nakita natin. So last time, meron tayong nakitang kulay blue. Yun yung na-walk around na natin. Pero ito, tingnan natin saglit. Napakabilis lang na walk around para at least hindi naman tayo masyadong, alam nyo na, paulit-ulit sa mga walk around natin. Pero dito muna tayo sa kulay black. Okay, ang update para dito is syempre meron tayong combi brake Yan, yung maganda rito. May safety features tayo sa motorcycle na to. So naka Euro 3 kasi nga carb type pa rin naman ang isang to. And sa harap, meron tayong kulay yellow and gray na decals tapos pa faded siya. So kabilaan naman yan. And dito naman sa side, meron din tayong kulay yellow, kulay gray, may 150cc rito. Okay, tapos naka-combi brake pa yan. Yan. May Rusi nga lang pala dito. Yung iba ayaw Tapos may Rusi din dito. Pero para sa akin, tatanggalin ko to. Tatanggalin ko yan. Kung nag-worry kayo na sinasabi nung stop na pag tinanggal nyo yung sticker ay mawawala yung warranty, di totoo yun. Huwag kayong maniwala doon. Pwede nyo tanggalin etong Rusi na to. Pero ito, magtira kayo kahit papano. Isang Rusi lang. Sa akin, okay na to Sapat na yun nandito sa harap So, dito naman sa side, ito yung maganda rin yung breeze niya. Yan. So, sana dito maglagay din sila naka-emblem na breeze. Tapos, ganito din kalaki. Ang premium nun, di ba? Tapos, meron naman siya dito kulay yellow, kulay gray, yellow. Ganda ng design. Minimalist siya. Hanggang dito pala yung decals niya. Hanggang dun. Okay. So, gawa ito ng RRA. SC150 naman to. Hindi ko alam yung meaning ng RRA, pero alam ko may nag-mention na or may nagsabi na kung ano ibig sabihin ng RRA. Kasi meron ding RFI Yun yung mga supplier nila. Nakalimutan ko lang yung pinaka-meaning niya. Ayan. So, nagustuhan din natin dito yung disc brake niya. Yan, naka-wavy design din yan. Hindi natin masyadong nasabi nung last time na nag-walk around tayo yan. Pero sana dito gawin nila tubeless. No, sana gawing tubeless yung harap at likod na gulong kasi nga ito ay naka tube type. Ayan. So syempre yung ilaw nito, buong ilaw niya is naka LED na. Okay, kahit sa taillight niya naka LED na rin yan. Tapos ang unique talaga ng design niya, gaya ng sinabi ko nung una. Ang unique ng design dito sa taillight. Wala akong nakitang kapareho nito. Kahit sa tambucho, siguro sana kung tawag dito, kung malalagay nila rito yung katulad nung sa Honda Click na tambucho, ang ganda sana nun, no? Ito kasi parang ito pa yung mga 125cc na tambucho Okay, so sana yung tambucho na pwede nating ilagay dito yung katulad nung sa Click na 125, mas ang ganda sana nun. Tapos, syempre meron din tayong cover para sa ating
air-cooled yung sa blower natin. Yan. So, kung naghahanap kayo ng liquid cooled, merong counterpart to, no, yung Sparkle 150. Yun yung naka 4 bulbs. 4 bulbs ba? Naka 4 bulbs ba yan? Basta yun yung naka liquid cooled. Okay? Tapos dito lang downside, wala siyang USB charging port. Meron siya nakaabang dito. Yan, yun lang naman yung ating napansin. Yan, ito yung sa kulay black. Okay? So sana rin pala rito maglagay din sila ng idling stop. 'Di ba? Ang dami na namang magagalit sa akin. Ang sinasabi ko na naman, dagdag presyo 'yun. Oh, dagdag presyo pero dagdag forma din, dagdag safety features para sa motorcycle. Ano ba naman yung konting dagdag lang, 'di ba? So, yun naman, dito naman sa kanya kulay gray. Meron tayong kulay orange and black. Angas talaga oh. Ganda ng gray eh. Nagagandahan ako sa gray. Etong ano na to. Pero yung blue tsaka itong gray, angat sa akin. Yan. Yung combi brake naman niya dito, merong kulay orange and black naman to. May rusi din dito. May rusi din dito. So tanggalin niya yan. Ayun oh. Di pa siya masyadong dikit. So pwede nyo pa siyang tanggalin. So, other na safety features, side stand kill switch, maglagay sila rito. Sana meron, diba? Then, dito naman yung ating kulay orange din, yung breeze natin dito. Ayan, orange and black. Hanggang dun yan. Yung kanyang decals. Ayan, napaka-minimalist lang din naman. Tsaka, bagay na bagay yung itsura niya, oh. Sa kulay gray. So, yun lang naman. Yun lang naman yung ating dalawang kulay dito. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na merong ganitong kulay na kulay gray. And then, meron din tayong kulay black. Yun, no? So, alin ang mas trip nyo sa dalawang motorcycle na to? So, sana makapag-test ride tayo ng Breeze. Yung mga ganitong update na, yung mga bagong update na, para at least, dun sa mga nagtatanong, lagi akong tinatanong na, ano yung consumption yan? Ano yung consumption neto? Ano yan? Kulang yung review, ganyan. So, di naman tayo nakapag-test ride. Paano natin masasabi yung consumption kung di ko naman talaga siya na-test ride? Di ko naman pwedeng sabihin sa inyo na about sa data lang. Depende naman kasi yun, no? Sa rider. Kung gaano kabigat yung rider. Ako kasi 60 kilos ako. Pag sumakay ako dyan, kung siguro ito 150cc. And ang tansya ko dito, siguro, sabihin na natin, estimate natin, nasa 30 kilometers per liter to. Yun lang naman yung aking masasabi. So, para sa mga naka-Breeze, comment nyo nga sa baba dyan para at least yung mga gustong bumili nito at gustong malaman ano yung consumption, paki-comment naman dyan sa baba para dun sa mga owner talaga, legit owner ng Breeze 150. Ayos! Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da, got that fish sushi grade raw. La la la, I'm on vacation, I'ma stay off. La la la, now I'm taking all my days off. La la la, yeah, I'll be in the top spot, putting work in, cause I'ma be a boss, yeah. In a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha cha cha. I'm living in a daydream, yeah, it may seem, but I manifest this every day, see. I got things I've been working on daily, and I stack it all up to this mainstream. I got the attitude, do what I have to do to be the best in the game, got gratitude, no bad mood, just fab views, ooh. Watch me as I take off, I'll be working. So, yun na nga, alam nyo naman ako, kahit nasakyan na natin to, sasakyan pa rin natin parehas to. Kung ano nga ba yung mga pwede nating masabi, kung paano nga ba ako mag-review ng motorcycle. Kasi alam niyo naman tayo rito, honest review lang tayo rito eh. So, center stand, side stand. So, halos pare-parehas lang din naman. Sige, okay lang. Okay lang yan. Halos pare-parehas lang din naman yung tindigan nila kapag naka side stand. So, pag inupuan natin, 5'2" nga pala ang aking height. So, mas parang ano to. Siguro hindi masyado yung gulong. Pero, abot natin masyado. Ayan. Tapos yung upuan, sobrang lambot. Hindi siya katulad nung una na parang malambot siya. Pero ito sobrang kahit naka-regular shoes lang tayo rito,
pabuka ka kasi rito eh. Pero ang technique diyan, kung gusto niyo talagang na makaupo kayo ng maayos, patabasan nyo rito oh. Kasi ito yung part na mataba eh. Ito yung nagpapabuka ka sa atin eh. Ganyan. Okay? So ganyan yung tsura natin. So chine-check ko dito kapag nagre-review ako yung shock. Kasi minsan, turuan ko kayo no. Kasi minsan pag sa shock, uupuan nyo siya, okay? Papakiramdaman nyo siya. Tapos yung shock niya, papakiramdaman nyo kung maluwag. Kasi kapag yun ay maluwag, pag nabili nyo yun ng maluwag, tapos na-irage nyo na, na-break in nyo na, ang mangyayari doon, masisira agad yung knuckle bearing nyo. So kaya i-check nyo lagi kung maluwag ba yung handlebar, yung T-post niya. Okay, so turning radius nyo, check nyo din. Isa rin din sa mga chine-check ko, check nyo maigi kung matigas ba yung handlebar. Kasi merong mga case na makaka-encounter tayo ng matigas yung handlebar. So napakadelikado nun, lalo na kapag nasa rides tayo or nasa traffic tayo or liliko tayo. Okay, yun yung isa sa mga tips ko sa inyo kapag kumuha kayo ng motorcycle. Ayan, so ito, goods to. Ayan, malambot naman yung shock, pati sa likod. Okay, lambot, diba? So, ayan, tingnan naman natin yung isa, yung kulay gray. Okay, upuan din natin yung kulay gray. Ito isa sa mga nagustuhan kong kulay. Kasi ang ganda ng pagka-gray niya. So, last time, sa Breeze, merong kulay red. Puro red yung nakita natin. Pero ngayon, iba-ibang kulay. So, hindi ko na tinatanggal yung plastic sa upuan kasi maaalikabukan. So ayan, pare-pares nga sila ng pagkakatindig. So gaya ng sabi ko kanina, paano tayo mag-check? Ayan, okay, kita niyo yan. So kapag medyo maluwag, sabihin nyo agad sa staff na yung unit na ibibigay sa inyo, pa-check muna. Kasi baka mamaya maluwag yung handlebar or yung T-post niya. Kasi yung bearing nun, medyo mahal ang bearing ng T-post, okay? So, para at least hindi kayo magsabi na ang sakit pala sa ulo, di ba? Pero yan, ganyan. Okay? Tapos isa pa sa mga nagustuhan natin dito, gulay board. Maluwag din, kahit pa paano, meron tayong mapaglalagyan ng mga gamit. Tapos, may side pocket. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is wala siyang USB charging port. Tapos, yung panel niya, hindi pa naka-digital. So, sana upgrade para dito. Sana yung etong upgraded version na nila, sana lagyan nila ng digital. Kasi masyado ng naka-analog type pa rin siya. Tapos, hindi pa siya naka-FI. Pero, ito naman kasi, counterpart to ni Sparkle. Kung gusto nyo ng FI na 150, merong Sparkle na 150. Tapos naka liquid cooled na yon. So ito yung counterpart niya or yung option kung gusto niyo ng ganitong motorcycle na 150cc tapos naka carb type. Ito yun, Breeze yun. Okay? So check nyo rin to. So ayan. Kita nyo naman, di ba? Ang ganda rin, ganda ng kulay na ito. So center stand, napakagaan ng motor. Ayos. So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha. Yeah, I just wanna blow up